the mere fact na finorm niya yung crisis management na committee and task force, that says na the President acknowledges that there's crisis of oil in the Philippines. Yes. Evidence. Oil, presyo pa lang ng langis, makita mo na doble na. Of doble. course. And wala pa tayong, hindi pa natin hanggang ngayon, hindi pa rin natatransmit sa Senate yung pag-exempt ng excise tax. Tapos wala pa rin VAT relief dahil iniintay natin, natatakot sila na bumaba yung collection and revenue ng gobyerno. Kasi Pero pag hindi bumaba dapat ganun eh. wala silang nanakawin. Kasama natin ngayon ang isa sa mga matapang na naging boses sa Kamara at isa sa mga dating kongresista na handang ipagtanggol ang katotohanan. Walang iba kundi si former Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera. O, di ba? Ang matapang. Gabriela Silang. Welcome! Hello. Bernadette Herrera, graduate of the University of the Philippines, was councilor of Quezon City for 9 years. 9 years and was congresswoman for 12 years. Ito, sinasabi natin, veterana ito sa House of Representatives. Kaya, hingan natin siya ng kanyang mga insights. At syempre, the representative of Bagong Henerasyon Party List now is Robert Nasal. But of course, when you say BH, you mean BH. So, welcome, BH. Thank you. Nako, si... Bing and Cathy, Yeah. parang kinakabahan ako dito sa episode na to. Hindi pa nagsisimula. Naku, alam mo, sa mga hindi nakakaalam, si Congressman Bernadette Herrera, for me, congressman pa rin siya. Hindi porke, hindi na, what you call this, umalis na as a congresswoman. Nag-end Nag-end na yung term. limit na ako. So for me kasi congressman pa rin siya. Sa dinami-dami ng batas niya, my gosh, eto babasahin ko yung iba nga may social human rights, anti-discrimination, positive non-violent discipline act, Magna Carta of daycare workers, education, salary increase for teachers and government employees, salary grade, upgrade for teachers, additional incentives for science and math teachers, public service naman yung infrastructure niya, Water Regulatory Commission Act, Department of Disaster Resilience, National AED program, sa transport and urban policies niya, CCTV, dashcams, GPS sa public transport, regulation parking fees, proof of parking policy, sa car buyers, sa economy, environment, ban on single-use plastics nationwide. Wow! Magna Carta of e-commerce delivery personnel, sa consumers or public protection, air passenger bill of rights, Good Samaritan Act. O, di ba? Binilisan natin. Ang dami. So, yan. Sobrang dami at marami pang iba. Thank you, Kong. Thank you for having me, Cathy and Bing. Ito ang mga kailangan ng mga haligi dito sa ating bansa because we really have to naman makalabas yung katotohanan. Yes. Pag-usapan natin yung mga current na events, hindi lang sa bansa, kundi doon sa House of Representatives. Ang sabi ni spokeswoman Claire Castro, wala daw fuel crisis. Patingin nga ulit nung sinabi niya. Wala raw fuel crisis. Kung sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ha? Wala daw oil crisis, Kara. Ikaw talaga, Auntie Claire. Hindi na kita maintindihan. Di ba sabi ng boss mo may crisis? Anong sabi ni BBM? Parang naalala ko yun. Kong BH? Anong sabi ni BBM tungkol dito sa fuel crisis? Siguro the mere fact na finorm niya yung crisis management na committee and task force, that says na the President acknowledges that there's crisis of oil in the Philippines. Yes. Evidence. Oil, presyo pa lang ng langis, makita mo na doble na. Of doble. course. And wala pa tayong, hindi pa natin hanggang ngayon, hindi pa rin natatransmit sa Senate yung pag-exempt ng excise tax. Tapos wala pa rin VAT relief dahil iniintay natin, natatakot sila na bumaba yung collection and revenue ng gobyerno. Kasi Pero pag hindi bumaba dapat ganun eh. wala silang nanakawin. Kaya kung gusto ko talaga, bumaba yung VAT.
Well, PH. pwede naman natin talagang i-temporary suspend ang VAT on fuel Oo. at saka yung excise tax. Kasi pag kinocompute naman namin, kaya naman lalo na kahit pag 1 year, pwede naman natin suspend to considering ang dami nating unused appropriation and continuing appropriation. Yung continuing appropriation natin, itansya mo na sa 300 billion. Sa 300 billion na yon, kunin mo, gamitin for fuel subsidy and all, or yun na ipangpalit dun sa mawawala sa excise tax and VAT. So, pwede pa rin mag-function yung gobyerno. Kasi yung unused appropriations and continuing, ito yung hindi nagamit ng mga departamento the previous year. Tapos sabi ni BBM, meron naman siyang 24-something billion na subsidy sa fuel cost. Ngayon, saan niya kinukuha itong subsidy na ito? Well, Yeah. meron naman, may mga tinabi tayo siyempre, mga ayuda programs. Marami tayong ayuda programs from LTFRB, from DSWD, tapos yung mga tinitin nila, yung SB Corp, yung pagpapautang ng mga loans. Pero we still have a 13 billion contingent fund. Tapos meron 13 billion yan. Kaya sila tawag ng contingent in cases na may In case, ganito, yeah. meron tayong contingency. So they can make use of the contingent fund. We have unprogrammed appropriations. May 200 billion yan. Meron naman yan yung mga foreign assisted loans. Hindi lahat yan magmamaterialize. So pwedeng gamitin yun. Yung AFP modernization, that can be used. Kasi remember, these are not programmed. Yeah. Diba? So pwedeng gamitin din yun. Tapos, Pero BH, yung unprogrammed funds kasi, di ba, that can only be spent on the condition na merong yung excess earnings. revenue. Normally naman, as early as January, may pumapasok na unprogrammed. Normally yan. Every year So, yan. ibig Kasi preference sabihin, system. mga kababayan, meron naman tayo dyan na makukunan Yes, meron. para dito sa mga subsidy. Kung hindi lang sana na nakawin ng mga kurakot dyan. Yun ang sinasabi natin that we are a poor country, pero sana hindi na tayo mantong sa ganito kung hindi naman nag-massive corruption dito sa administration ni BBM. Ngayon, ano kaya ang plano ni BBM dito? Kasi nakita ko, BH, repatriation, ayuda, fuel subsidy. Pero yung repatriation, yung umuwi yung mga tao, parang hindi nga siya tinitingnan eh. Hindi siya pinansin. Parang feeling ng mga tao, ngayon ka lang, ang dami na sa amin nga umuwi na we used our own money. So ano kayang, o tingnan mo, oy, pansinin nyo naman si BBM, oy, ang samandi ay ni mga tawhana, oy, wag yun, naglamano niya, hala, na gano'n na lang siya, oy, tumingin naman kayo sa kanan, grabe naman itong mga OFW na ito, no? Wala na ba kayong mga utang na loob dyan? Ay, may nag-wave din. Salamat. Isa. Okay. Ang mga kababayan. Mama Bing, actually, wala nasa-stress siya. ako dito. Nasa-stress ako. Mama Bing, actually, tayo ang may utang, ang presidente ang may utang na loob sa ating OFW. Oo. Because if not for them, di ba, Kong Bernadette, is bagsak ang ating ekonomiya. 32 billion dollars. Yung isa pang Last dapat year. natin tignan, break 60 na yung ating exchange rate, yung ating peso-dollar exchange rate. Oh. So, kaya hindi ko alam paano sasabihin walang crisis. Ito palang, Yeah. kaya short-term solution, wala naman tayong magagawa. Ang pinaka-short-term solution talaga, mag-fuel subsidy. Kasi remember, we only have one refinery here in the country. Tapos nag-i-import lahat ng oil natin, ini-import natin. So, we are really dependent on other countries. So, pipila tayo. So, pag pipila tayo, Yeah. we are not the priority. Naway pa natin yung China. Pagka tumigil ang exports ng Gagawin ibang natin bansa, hindi na tayo makakapag-import ng refined oil. Makinig kayo kay Bernadette Herrera dahil hindi lang ito congresswoman at na politika, graduate ito ng the best school of economics in Asia, the UP School of Economics. Yes. Diba? College ko to eh. Kaya pag nagsalita si Bernadette Herrera, she has evidence on which she will base her analysis. So, palagay mo kaya ang the big question, Kong BH, kung lumampas sa 60 days ang fuel crisis, kasi sabi yung mga private companies may reserve sila up to 50 days. Kung lumampas so ng 60 days, palagay mo, anong mangyayari? Well, kaya talagang dapat yung VAT relief at saka yung excise tax, kailangan isuspend.
Tapos suspend PPA fees, suspend yung toll fees kasi archipelagic tayo inter-island So we're heavily dependent on vessels, mga so ang mga landed cost and yung distribution cost, cost natin cost of is really transport very very high. Cost high, of transport is very high. So they have to suspend all these fees. And like I'm saying kanina, kaya naman nating i-afford yan. Nung kinocompute namin, kahit 1 year, parang more or less, nasa 300 billion yung suspension ng fuel, excise tax at saka ng VAT. Eh dun pa lang sa continuing appropriations, yung mga hindi nagamit, 300 billion, kung na-declare savings, pwedeng gamitin. Ano po mga... Meron ka pang ano? unused appropriations, Meron sis, pa. Eto nga, Mama Bing, di ba? Eh di sana yung munang yon, wag mga kong next ano na lang, next time na kayong umupit. Ibigay niyo muna sa bayan na naluluto sila. Oo, pinagpapawisan ako dito, baka inom nga ng tubig.